For today's video, Mawe, gagawa nga po ako ng chicken fillet. Tara, samahan nyo ako. Pero bago nga ako makagawa ng chicken fillet, ay heto, mag-aayos nga muna ako ng aking pinamalengke. Hindi ko na nga napakita sa video, hinugasan ko nga itong mga gulay, tsaka ko nga ito isinalansan sa isang lagayan. Pagkatapos ay may biglang sumilip na napakakulit na bata. Dumating nga itong anak kong si Baby Jax at tutulungan nga daw niya akong mag-ayos itong mga pinamili. Mula nga nang mapanood ko yung isang mommy vlogger na ginagamit ang asin sa paglilinis, ay ginaya ko na nga rin siya. Alam naman natin na ang asin ay nakakapagtanggal nga rin ng bakterya, kaya why not, bakit hindi natin gayahin? Pagkatapos ko nga mahugasan itong mga prutas, ay pumunta naman ako dito sa may lamesa. Pagbuklat ko nga, ay meron pa pala ditong mga ilang gulay. Actually, marami pa pala dahil ito pala yung mga pinamili ko sa pwesto nga ni na Ate Judith. Bakit kaya itong ating mga anak ko, takot nating sabihin wag malikot, ay lalo nga silang naglilikot. Gaya nga nitong si Baby Jax. Tapos binalutan ko na nga rin pala ng papel itong mga gulay na madaling ang mabulok. At kung tatanungin nyo nga ako kung para saan nga itong mga papel na ibinabalot ko, ay hindi ko nga rin alam. Napanood ko nga lang din at itong araw ay makakaiwas ang pagkabulok ng ating mga gulay. O alam nyo na, gaya-gaya lang talagang inyong Mawe. Charis! Pagkatapos ko naman nga ayusin itong mga gulay, ay pumunta naman nga ako dito sa cooler na aking pinamili. Aba-abang, sakit na nga ng aking binti at balakang, hindi na nga ako nakapahinga at dire-diretso na nga ang aking pag-aayos. Wala rin naman kasing ibang gagawa at ang aking ngang asawa ay meron ngang rayuma. Ayan, napagkakatigas ng ulo, napagkakatakaw sa alak at sa pagkain. Hayan ka ngayon. Anyway, mga Mawe, baka naman alam nyo kung ano ba ang pwedeng igamot sa merong mga rayuma. Nung nakaraan kasi nakakaawa talaga itong aking asawa. Talaga namang gumagapang na. Mabalik nga tayo dito sa aking mga pinamili. Bali, inuna ko na nga pala itong hotdog na ilagay nga dito sa container na nabili ko nga lang rin sa may black. At kung bet nyo nga rin ng mga ganitong container, ilalagay ko na nga lang sa comment section na ni. Tapos ito nga palang liempo na nabili ko, hindi ko na nga lang rin sa inyo napakita. Bali, binawasan ko pa nga ang pagkakagayat niyan at nalalakihan ako. Ang gusto ko kasi sa karne ng baboy ay hindi nga yung nakakaumay na sobrang lalaki nga ng tilad. Kaya naman binawasan ko ang hiwa. Tsaka isang technique na nga rin iyon ng mga nanay para nga makatipid. Gagawin ko nga itong dalawang luto. Ang isa nga ay pang sinigang at ang isa naman ay pang nilaga. At same process nga lang din matapos ko nga itong mahugasan na ilalagay ko nga rin ito dito sa napaka-cute na container na nabili ko. Pwede nga rin itong gamitin sa kahit saan. Pwede ka nga rin dito maglagay ng prutas o kaya naman ay ng gulay. Sunod ko nga binuksan, ang binili ko nga ditong pork chop. Eto nga pala ang bala ko nga rito ay magagawa nga ako ng pork steak. Napagkakaartehan pwede namang bistik laang dahil yun naman talaga ang nakasanayan namin dito. Bistik ang tawag. Yung may ginayat na sibuyas tsaka toyo. Tapos ang pinakahuli ko ngang nilinisan dyan mga Mawe ay yun ngang binili kong mga chicken breast. Buti na lang din talaga mabait nga si kuya dahil pinag-fillet na nga niya ako kanina. Tapos ako na nga lang maghihiwa dito sa amin. At bali, eto na nga pala yung itsura ng nabili ko ngang manok doon nga sa may palengke. Inalis na nga ni kuya yung mga buto, kaya naman heto, madali na nga lang sa aking paggagayat mamaya. Uunahan ko na nga kayo dahil medyo malikot nga ito mga susunod kong video. Nakisuyo nga lang ako dito kay Ate Allison dahil wala kang ibang magbibideo sa akin. At nang mga oras nga palang ito Mawe ay heto, nagagayat na nga ako nitong mga manok na gagawin ko nga ang chicken fillet. Noong nakarang linggo ay nakapagawa na nga rin ako nito at ngayon nga dahil nagustuhan ng aking mga anak ay heto, magagawa na nga ako ng mas madami, mga 3 kilo. At nung nakaramdam na nga ako ng pagod mga Mawe, hindi ko na nga ito hinusto ng 3 kilo. Wala rin naman kasi akong ibang makakatulong sa paggagawa nito, kaya naman binawasan ko na nga din. Mula nga nang malaman kong paggagawa nitong chicken fillet ay hindi na nga ako bumibili ng chicken nuggets. Napakadali lang pala nito gawin. Bali, naglagay nga lang ako dyan ng salt and pepper. Tapos, optional na nga lang rin kung meron kayong paprika dyan sa bahay, pwede rin kayong maglagay. Sakto naman nakabili nga ako sa palengke, kaya naman heto, meron nga akong paprikang stock dito sa bahay. Nakabili rin pala ako sa palengke nun ngang garlic powder. At sabi nga nung aking pinagbilhan, ganto daw talaga ang garlic powder kapag nga kanilang nire-repack, medyo naninigas. Pero kapag naman daw ito inihalo sa pagkain, goods pa rin naman daw. FYI na nga rin po pala, bago ko nga pala hinawakan itong manok at nilamas-lamas ay naghugas po muna ako dyan ng kamay. Matapos ko nga palang i-marinate itong mga manok ay pinagpahinga ko nga muna ito sa loob ng rep ng 30 minutes. Yes, kailangan po magpahinga dahil nakakapagod din. Charis. Uy, hindi. Pinagpahinga natin yung manok dahil para nga kumapit at maging mas malasa. And then after nga nating pagpahingayin yung manok ay heto na talaga. Eto na nga yung final. Iko-coat lang natin ng paulit-ulit sa harina, sa itlog, and then dito nga sa breadcrumbs. Oh wait, there's more. Hindi pa nga po tapos ang proseso dahil kakailanganin mo nga dito ng plastic. Uy, grabe, hindi ako plastic. Siya po yun. Charis.
Huy Mawe, seriously, kailangan talaga ng plastic o cellophane. Ipapaibaba mo nga ito sa mga unang layer para naman hindi ito magdikit-dikit. Napakaano talaga ng brain cells mo, Mawe. Charis. At heto na nga pala lahat ang nagawa kong chicken fillet. Bali nakaapat na matataas na Tupperware ako diyan, kaya naman marami na ngang pang-ulam ang aking mga anak. At kung tatanungin nyo ako, grabe, so far sarap. Kaya naman kinabukasan, heto, nagsample na nga agad kami ng luto at bali ito nga ang breakfast nila Ate Allison. At kung umabot ka nga dito, aba ay thank you. Maraming salamat sa panonood at iyong tinapos.